Ayun, sige po, no. Isang magandang umaga sa ating lahat at higit na magandang umaga sa ating Panginoon. Hallelujah. Sige, church, no. Bigyan natin ng isang mataas, isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Dahil tunay na ng karapat-dapat purihin at karapat-dapat sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sige, no, bago tayo magpatuloy sa ating opening prayer, gusto mo muna kamustahin ang lahat? Kamusta po ba tayong lahat? Kamusta ba ang ating mga, kamusta ang ating relasyon sa Panginoon? Ano? Amen. Hallelujah, Jesus. Sige, church, at tayo po ay magpatuloy na. Sige po, tayo po ay magpatuloy na sa ating opening prayer. Kuya Carl. Tayo ngayon ay pumikit at manalangin sa ating Panginoon. Lord God, nandito kami ngayon, humihingi ng tawad sa mga kasalanan na nagawa namin. Sa mga kasalanan na nagawa namin na sinasadya o hindi namin sinasadya, o yung mga kasalanan din namin na hindi namin alam ng pagkakasalanan. Lord God, patuloy mo kaming gabayan sa pang-araw-araw, sa trabaho, ang bawat taong nakakonekta at bawat kaluluwang nakakonekta sa bahay na ito, Panginoon. Lord God, maraming salamat sa pagpatuloy na pagsuporta sa amin. Dumaan kami sa mga pagsubok. Hanggang ngayon, may pinagdadaanan pa rin kami pagsubok, pero andito kami ngayon. Nagpapatuloy sa pagsamba sa iyong pangalan, Panginoon. Lord God, ito na lang po na hihingi namin. Huwag mo po kang pababayaan. Huwag mo po nga hayaang masira ang bahay-simbahan na tuloy-tuloyan ng Amen. Lord God, ikaw ang maging sentro, ikaw ang maging pundasyon, ikaw ang maging lakas at tipay ng bahay-simbahan na ito, Lord God. Yun lang po kami sa iyo. In Jesus Christ's name, Amen. 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 Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, na ikaw po ang manguna sa bawat isa ngayong umagang ito, Panginoon, ngayong araw nito. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na ikaw rin po ang kumagitna sa bawat isa. Hallelujah. At sa iyong gawain na ito, Panginoon. I've been down under your wings. Over me, within your mighty hand, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Yes, Lord. Hallelujah. City Church, no, find a rest, my soul, in Christ alone. Rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know
for you are God. Yes, Lord, we will be still and know you are God, Panginoon. Kami nga, Panginoon, na sa umagang ito, kami po ay patuloy na aawit sa iyo. Kami po ay patuloy na magpupuri sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Sige, church, na tayo umawit 1,000 generations. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. Yes, Lord. And all of God before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Our thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all gracious Christ, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Yes, Lord. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, our gracious Christ, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Yes, Lord, you people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name
You will always be holy forever, yes, Lord. Hallelujah. Muli nga, Panginoon, maraming salamat po. Yes, Lord. Fill this place, Panginoon. Fill our hearts. Lord, basagin niyo po ang aming mga puso ngayong araw na ito. Hallelujah. Yes, Lord. Sige, church na tayo ang aming by His stripes. By His stripes, we are healed. By His nail pierced we're free. By His blood, we're washed clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. Yes, Lord. He has won our freedom. Jesus has won it all. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. That could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. Yes, you are the risen King. By His stripes we are healed. By His nail pierced we're free. By His blood we washed clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won our freedom. He has won our freedom. Jesus has won it all. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. That could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. Yes, you are the risen King. Yes, Lord, 'cause you are the risen King. Hallelujah, Jesus. Tunay nga na you have won our freedom, na nandito pa rin kami dahil sa iyo, Panginoon. Nandito pa rin kami dahil sa iyong pagmamahal, sa iyong yakap at sa iyong patuloy na paghahari sa amin. Jesus, He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is the light. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive.
Death could not hold you down, 'cause you are the risen King, seated in majesty. 'Cause you are the risen King. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. 'Cause that could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. Yes, you are the risen King. Yes, Lord, 'cause you are the risen King. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, tunay nga Panginoon na maraming salamat po. Hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Tunay nga Panginoon, na sa umagang ito kami po'y patuloy na ahon sa iyo. You are our healer, Lord. Hallelujah. Calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you are my healer. I believe you are all I need. Yes, Lord. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Yes, Lord, you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Sige, church, now minsan pa. Oh, my every moment. You're calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all
impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Yes, Lord, I believe. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Yes, Lord Jesus, you're all I need. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Yes, Lord, I believe you're my portion. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Jesus, you're all I need. Yes, Lord. Jesus, you're all I need. Ikaw ang kailangan namin, Panginoon, sa araw-araw. Ikaw ang kailangan namin, Panginoon, na maghari sa amin. Maghari sa mga buhay namin. Maghari sa church na ito, Panginoon, sa iyong gawain. Panginoon, kailangan ka ng church na ito. Kailangan ka ng bawat isa. Hallelujah, Jesus. Tuloy nga, Panginoon, na maraming salamat po. Sige, church, na huwag tayong tumigil na purihin at palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Tuloy nga, Panginoon, na ikaw po ang hari sa lahat ng mga hari. Binabalik ka po namin sa iyong pinakamataas sa pupuri, pagsamba at pasasalamat. Sa lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Hallelujah, Jesus. Ayan, sige. Pengi rin po ng tissue. Ay, ate Tonya. Nandiyan ka. Tapos babalik ka sa school. Alas-alas pa. Ay, ba? Ay, babalik ko. Pabalong ng bacon. Kami nga dati, bacon. Hiningal ako, wait lang. Galing mag-exam 15 minutes. Sige, tayo po ay magpatuloy na. Sorry, medyo hiningal ako. Nanghina ako. Ayan, sige po. Ano ulit yan? Hindi. Nalito na siya yun. Hindi, sige, tayo ay magpatuloy na. Pero sige, bago tayo magpatuloy sa pagpapasalamat, gusto ko munang batiin ng magandang umaga ang bawat isa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga man kung saan mo po umabot ang aking tinig. Ayan, tanggalin natin yung echo. At higit na magandang umaga sa ating Panginoon po. Hallelujah. Now, kamusta tayong lahat? Amen. Kamusta tayo? Kamusta ang ating mga sarili? Sem break na pala, no? Sana all, sem break.
Sila lang yun. Parang parang sa high school lang siya. And break, naka-uniform ako. Parang walang karapatan talaga ang mga college magpahinga. Pero kamusta kayong lahat? Kamusta po kayo? Diba si Pastor Vic bagong tabas, poging-pogi. Diba, no? Kamusta ba ang ating relasyon sa Panginoon? Kamusta ang ating mga devotion? Kamusta ba ang ating mga spiritual life, no? Ayun, sige po, no? Dapat ganoon, kinakamusta natin ang bawat isa. True! Kasi tayo lang naman din ang magkakausap, magkakasama palagi, kamustahan tayo, no? Sige po, at tayo po ay, dadako na sa pagpapasalamat po, testimony. Yan, tama Sige, yan. tayo ay magpatuloy na sa testimony. Sige, mama. Sige po, testimony. Ayan daw, sige, si Tita Del. Sige, parang palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay ni. Ayan na naman siya. Hindi kasi Ayan na. sobra eh. Good morning. Last week wala tayong ganito eh. Okay. Thank you Lord kasi nandito ulit tayo. Maraming salamat Ama sa patuloy na biyaya, kalakasan ng mga katawan. Okay, maraming salamat Lord kasi kanina umpisa pa lang sa opening prayer, nagulat ako eh. Hindi na, di ba? Biglang tinawag si Kuya Carl na mag-opening prayer. Si pastor talaga nang gugulat eh, no? Bigla-bigla ka na lang tatawagin. Kaya, pag maghanda-handa nga talaga tayo, ito na siguro talaga yung niya, bigla-bigla na lang tumatawag. Pero alam mo, huwag ikalaki ng ulo. Nakakatuwa yung opening prayer kanina na galing sa heart. Na, thank you Lord. Maraming salamat din sa patuloy na kagalingan ng bawat isa. Kasi mga nakaraang linggo talagang ang Tita Del, hindi ko alam kung anong iisipin ko. Pero pinasa Diyos na namin lahat-lahat. Pinasa Diyos na namin lahat-lahat. Kasi bilang asawa ng pastor nyo, noong na-diagnose ang pastor natin nang walang kaabog-abog na aneurysm. Ngayon lang ako magsasalita. Anong iyak ka? Ang nakakaalam lang nito, ang first family, tapos ako ng family. Nung diniagnose si Pastor 2 weeks ago na aneurysm, para akong alam mo yung binigyan ka ng matinding dago. Pero wala kang magagawa kundi magtiwala sa Panginoon. Yun. At sinabayan pa ng problema ng isang pamilya na itinuring na natin, mga anak talaga, itinuring na namin yung pastor na mga anak. Sabi ko, Lord, kaliwat kanan. Nag-meeting tungkol sa anniversary, dapat mag-anniversary tayo sa November 2. Pero hindi ko sinabing wala tayong anniversary, ha? Magkakaroon tayo ng anniversary, isasabay na natin sa mga iba't ibang okay? Basta magkakaroon tayo. Okay. At nagkaroon kami ng meeting. Pero yung meeting na yon, thank God, kasi matutuloy naman yon, hindi lang sa 2, okay? Siguro, ang isa pang pinapasalamatan ko sa Lord, nung binigay yung diagnose niya yung kay Pastor, sabi ko talaga, Lord, ikaw na ang bahala sa amin. Kung ano yung kalooban mo, yun ang masusunod. Nag-usap na kami mag-asawa. Sabi niya, kung ano man, hindi ako papayag na magpapa-opera. Kasi syempre, utak na yun eh. Ipapasa Diyos na natin. Nag-pray kami mag-asawa. Sabi naman ni Pastor, okay na naman yung mga anak mo, panganay mo, si Bunso,
konti na lang na-graduate na yan. Kaya naman niya sarili niya. Isa lang naman ang pinroblema ng pastor natin nung lumabas yung diagnose na yun. Yung church. Yung kung sakasakali daw na maiiwanan. Ang dialogue niya, sino nakarinig nun? Kayo na ang bahala sa church, so huwag niyong pababayaan. Sa panganay yata niya, kasi punso niya, kinausap na niya. Huwag niyong pababayaan yung church. Huwag niyong pababayaan. Yun ang lagi niyang sinasabi. Pero napakabuti ng Panginoon kasi mahigit isang linggo na hindi nakakaramdam ang pastor natin ng hilo. Glory to God. Hindi dahil sa gamot. Siguro gamot din. Sabi nga ni pastor, ang gamot is ministry din ng Panginoon yun. Diba? Kasi naman yung gamot natin ng pastor natin, every cut-off, 10,000. Every cut-off, ibig sabihin sa isang buwan, 20. Kaya sabi ko nga, Lord, napakabuti mo. Kaya lagi namin pinagpe-pray yung kalakasan ng aming panganay. Kasi siya naman talaga. 10,000 kahapon. Bumili kami ni Pastor. 10,000. Nahiya pa kasi 9,800 plus. Yan. Basta 10,000 ay round out na 10,000. 20,000 a month. Kaya sabi ko nga, Lord, bigyan mo pa po kami ng gamutin mo kami. Sabi ko, kasi napakalaking bagay yung 20,000 naman. Imbis na kakainin na lang. Diba, Pastor? Pero dahil hindi naman kami nagre-reklamo kasi ayan, nakikita naman namin yung aming tatay, yung aming padre de pamilya na buhay. Yan, bagong gupit yan, no? Wapo, hindi siya mukhang 63 years old. Mukhang 73. Ayun, lahat talaga, kanina nung kinanta na yung leader, bumigay na ako. Sabi ko, Lord, ikaw talaga nagpapagaling ng mga sakit namin. Pinatungan ko na yung chat ko, kasi sabi ko, nung na-diagnose si Pastor na aneurysm, hindi na ako sumabay. Hinayaan ko na yung nakaramdaman ko. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa akin. Ayoko nang sumabay. Pero last Sunday, wala kasi kayo. Inatake naman ako dito ng akala nila dadalhin ako sa emergency kasi bigla ako hindi makahinga. Kape pa more. Pero hindi na kami nagkakape. Nagkaroon na kami ng iniinom. Ako hindi eh. Nakita ko may sandwich coffee pa doon Sino sa nga? Ay, hindi naman nababawasan na anak. Kung saan may doon. Ang takot ko lang ng linggo. Di ba, nanay? Hindi talaga ako makahinga. Bigyan mo siya sa mga walang kape. O, di ba? Yun. Tapos, thank you Lord kasi yung isa dyan nag-exam. 15 minutes lang. Magagaling ka na rin, anak. Kasi wag mo kasing pinagsusunod ang samgyup. Tapos ipon. Diba? Nag-samgyup kahapon. Ay, ng isang araw, ng Friday. Tapos kahapon, nagsigam siya ng hipon. Oh. Ngayon, kanina madaling araw, nagsuka daw siya. Yun, exactly, hindi natunawan. Pero natutuwa talaga ako ngayon. Umpisa kanina ng opening prayer, nakita ko si nanay. Si nanay na hindi akala mo, wala rin sana all, no? O sa mga bata, thank you Lord. Maraming salamat ulit. Nagkita-kita tayo. Sa iyo po pa ng papuri. Thank you. Sige po, no, bigyan natin ng isang mataas sa balakpak ng ating Panginoon sa buhay ni Tita Benz. Sige po, may magpapasalamat po po ba? Bago tayo magpatuloy sa tithe offering po, wala na po. Ayan daw, si Ate Juanita daw. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay ni Ate Juanita. Grabe, wala na talagang pumapalakpak. Si Juanita lang. Laki mo na! Nalagyan ka na. Nagpapasalamat
nagpapasalamat po ako kay Lord. Unang-una po sa lahat. Sa kalusugan po talaga ng bawat isa po talaga yung pinagpipray ko sa araw-araw. At Lord, nagpapasalamat din po ako kay Lord kasi ginagabayan niya po kami araw-araw kahit ano pong pagsubok. Kinakaya pa rin po ng pamilya namin. Sa kanya po talaga yung pinakamataas na papurit pagsambat pa sa salamat. Hallelujah, Jesus. Namiss namin kayo. Namiss namin kayo. Sige po. Wala na. Sige, no? Kung wala na po, ay, meron pa ba? Ay, sige po. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay ni Ate Julia. Si Julia na ba yan? Yes, si Ate Julia na yan. Julia pala yan. Ayun, nagpapasalamat po ako sa Lord, unang-una sa lahat, no. Ayun, naka-attend kami ngayong linggo. Nagpapasalamat ako sa Lord, no. Sa mga taong sinasama po yung pamilya namin sa prayer nila. Amen. Nagpapasalamat po ako sa Lord kasi kahit anong pagsubok nga po, no, nandito kami, patuloy kami na nag-aano sa Kanya dahil siya lang naman po yung kumikilos sa amin sa buhay namin. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord dahil Walang bibitaw. ayun, pinapatatag niya pa rin po kami sa araw-araw. Kahit anong problema man yan, andyan ang Panginoon. Siya ang kumikilos sa tahanan namin. Hindi niya kami pinapabayaan. No? Kaya nagpapasalamat din po ako sa Lord. Natong nag-exam po kami, ayun, walang mababaw. Ayun, walang pumalya, wala pong parang pantay lang talaga lagi yung score ko eh. I love you! Parang ako sa Lord dahil Okay lang, walang labis. Pag binigyan yan ng In fairness wala last year consistent na. Nasa gitna lang talaga. Score niya nasa 25. ayun, Walang manlalamang, walang mababa. ayun, pantay. Bawal kumulang, bawal sumobra. Ayun, pasalamat pa rin po ako sa Lord dahil ginabayan niya po ako habang nag-exam po, no. And nagpapasalamat din po ako sa Lord, no, sa kalusugan ng bawat isa, lalo na po si Pastor, na patuloy na lumalaban para sa church, para magpayag ng salita ng Panginoon. And nagpapasalamat din po ako last Sunday, kasi po di po ako naka-attend ng last Sunday. Kahit na di ako biyasa, nagpapasalamat ako sa Lord dahil parang yung pinagkaloob niya po yun sa akin na ganun na iparating po yung salita ng Diyos. Kahit nagpapasalamat ako sa Lord dahil ginawa niya pong instrumento si Pastor nung time na yun kasi hindi ko po talaga maano ng maayos. And ayun, sa kanya pong pinakamataas na papurit pagsambat ko sa salamat. Man, Hallelujah, yan ang patotoo, Jesus. may kli. Pero malaman. Di ba? Yung walang mababa mataas. Jubel naman daw. Walang sobra, walang kulang. Walang mataas. Pantay lang eh. Sabi ko kung 50 items ang exam ni Julia, yung score niya nasa 25 or 26. Yan. Literal niya. Walang mababa nga, walang mataas. 30-30 gano'n. Diba? Sige po, tayo po ay magpapatuloy na sa tithes and offering. So, makapulupot na naman ako dito. Likes lang, offering. Okay. Sige Last po, week, wala tayong tithes and offering. So, offering. ngayon, alam nyo na. naipon na. Ganun. Sige po, no, tithes and offering tayo. Sige po, tayo po ay ipag-pray na natin ang ating tithes and offering po. Yes, Lord, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, at maraming salamat din po sa mga kaloob na ito.
Langin po namin, Panginoon, ang tithes and offering po na ito ay magamit po sa iyong gawain. At dalangin po namin ang mga nakapagbigay na ibalik po sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw ng pagpapala, Panginoon. At yung mga hindi po nakapagbigay, dalangin ko po, Panginoon, na bigyan niyo po sila ng kakayahan upang makapagbigay sa iyo. Muli, maraming salamat po. Ibinabalik na po namin sa iyong pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen! Hallelujah, Jesus. Sige nyo, itabi muna natin. Sige po, at tayo po ay magpapatuloy na no, sa ating preaching na pamumunahan ni Pastor Vic. Pastor Vic, pasok. Magandang umaga. Morning, Pastor! Para malungkot. Good morning. Good mornings. Bakit ko yung malupag? Good mornings sa lahat sa inyo. Ba't may S? Kasi marami kayo eh. Meron namang nag-respond sa mga post. Salamat. Kasi ayoko naman yung like kayo ng like nang hindi nyo ninanong ng maigi. Amen ba? Alam mo, pag nagpo-post ako, di na ako kailangan mag-quote ng maraming verses. Yun ang purpose mo. Para meron kayong advanced na kaalaman. Di ba yung mga pastor, pag nagpipreach, napakahaba minsan ng bilis. So, para ma-minimize yun, pag nag-post ako, meron na kayong idea. No? Naiintindihan niyo ba? Amen. At yung power ng pinopost na yun, minsan, mas malaman kaysa sa pinipreach. May oras naman, yung preaching, mas powerful, siyempre, yun ang live, kaysa sa pinopost. Kaya lang, may mga bagay na nasa post na pinapadala ni Lord kasi nakasuri na yun, nakasort, naka-arrange, para hindi na kayo mahirapan. Ang unang pag-uusapan natin ngayon, yung espiritu ni Jezebel at yung espiritu ni Haman. Una muna, si Jezebel ay asawa ni Ahab. Huwag na tayo pumunta doon siya ay Sidonian, siya ay taga Ethbaal, pero maganda rin yun. Yung tribo na yun ay tribo ng mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Tinawag nating Diyos-Diyosan yon o gods, small g, kasi sa atin, yung mga Diyos na yon ay hindi yung totoong Diyos na kilala natin na may likha ng langit at lupa. Amen. Kaya tinawag natin silang gods. Alam niyo ba na sa Biblia, pag sinabing Diyos-Diyosan, ina-apply din niya sa mga anghel. Ina-apply din niya sa tao. Kaya ano ba tawag mo sa anak ng Diyos? Diyos-Diyosan din. Kasi anak ka ng totoong Diyos. Sa Hebrew, ang tawag nila malak, messenger. Sa Greek, angelos, messenger. Kaya lang, dahil sa dami ng mga Diyos-Diyosan, ang tao nalito. Sinasamba nila minsan ang mga anghel na hindi naman dapat. Minsan tao, kagaya ni Nebuchadnezzar, nagtayo siya ng imahen. Yung ulo gawa sa ginto. Tapos yung kamay gawa sa pilak. Tapos yung bandang tiyan hanggang paa gawa sa tanso. Pinatigas na tanso. So, ang tawag doon, bronze. Combination ng lata at saka pilak, bronze. Naging copper at saka. So, hanggang huli, tanso at saka clay. Yung pala, yung literal na pinagawa niyang head of gold, pag may narinig silang trompeta, required ka sambahin. Yon ang relihiyon. Diba? So, ang problema sa relihiyon, inuobliga ka, hindi mo alam ang dahilan. Sisimba ka lang, hindi mo alam kung kalooban ng Diyos.
May nagtanong nga, naalala ko eh. Ba't minsan nagpunta kami ng Quiapo, sinagot? Alam mo bakit? Hindi mo alam ang sumagot nun, Diablo. Sorry doon sa mga ganun. Punta pa ng Manawag, hindi naman si Jesus ang bida ron eh. Sorry sa mga kaibigan nating, alam mo na kung anong religion nila. Pero hindi tayo doon magfo-focus. Magfo-focus tayo sa ugali ng isang tao na ang pangalan si Jezebel. Makikita yan sa 1 Kings 16:31. Pakibasa nga. Tignan mo. Yung mga Amerikano, pag English, Baal ang pronunciation nila. Pero ako, Pilipino, nataon lang, by God's grace hindi kayabangan. God's grace, pabor lang ng Diyos. Pinopronounce ko yun, Baal, kasi Hebrew parang Tagalog. Baal. Sige, basa. Yung English muna, tas Tagalog. Sige, basahin ko. Ito ang pinakadelikadong ugali ng isang tao, sumamba sa Diyos-Diyosan. Sige, basa. And it came to pass, as if it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam, the son of Nebat, that he took to wife Jezebel, the daughter of Ethbaal, king of the Zidonians, and went and served Baal and worshipped him. Si Baal, o sa English, Baal, na mga kanor. Diyos-Diyosan to. Kilalang Diyos-Diyosan sa mga Sidonia, sa Samaria, sa Mesopotamia, hanggang sa land of Canaan. Alam niyo ba na si Abraham, lahi ng mga Diyos-Diyosan ang ginagawa niyang kultura noon, bago siya tinawag? Abraham pa tawag sa kanya, hindi pa Abraham. So hirap din pala siya, kahit mayaman siya, hirap pa rin sa Diyos. Kasi walang ham Abraham, magpapasko na. Sarap no, Abraham. Pinagpala siya nung nakilala niya ang Panginoong Diyos na totoo, si Yahweh o Yahweh o Jehovah o Yah. Kaya siyang malapit Diyos ang JM yan, delikado ka JM. Yah, diba? Yang. Pero sa Hebrew, Yah. Y-A-H. Capital Y. Transliteration yun. Pero hindi ko madrawing dito. Wala tayong whiteboard. Pwede ko kayo turuan ng Hebrew. So, siya, sinamba nila, yung totoong Diyos, pinalitan yung pangalan ni Abraham. Dating Abram, naging Abraham. Na? Nire-respeto siya ng mga Muslim, nire-respeto ng mga Kristiyano, nire-respeto rin siya ng mga Hudyo, Judaism. So, balik tayo kay Jezebel, na asawa ni King Ahab. Siya ay isang, ayaw ko magbitin, parang asawa ng isang presidente. May Diyos-Diyosan. Mr. Araneta, huwag mo nang dagdagan, sabi ni Eddie Garcia. Yon, parang ganun, related. Na? Okay. So, lahat na na-spoil si Ahab, meron siyang sariling kongregasyon. Si Baal, sumasamba sa Diyos. Ito yung babae na kalaban ni Elijah the prophet. Siya rin ang nagpapatay ng mga propeta ng Diyos. Makikita yan sa 1 Kings 18:4. Sige, tingnan mo. Unang hari, Kabanata 18, talata 4. Basa Tagalog. Sige. Sapagkat nangyari, nang ihiwalay ni Jezebel ang mga propeta ng Panginoon, na kumuha si Abias ng 100 propeta at ikinubli na 50 sa isang yungib at pinakain sila ng tinapay at tubig.
So, si Jezebel, pinapatay niya lahat ng propeta ng Panginoon. Kaya tinawag si Elijah. Si yung binanggit dyan, ang pangalan? Tinan mo yung English, Obadiah. Diyan, Abdias. Tinan mo, layo naman yan. Obadiah na lang, ulitin mo. Kinuha sapagkat nangyari nang hiniwalay ni Jezebel ang mga propeta ng Panginoon. Kumuha si Obadiah ng 100 propeta at ikinubli ang 50 sa isang kuweba. Pinakain sila ng tinapay at tubig. Pero pinapatay ni Jezebel yun. Kasi yung propeta ng Panginoon sumasamba sa Diyos na walang wangis, walang forma, espiritu. Ngayon, may ugali ang Jezebel para mga asawa na masyadong ambisyosa, ginodiyos ang kapangyarihan, ginodiyos ang pera, ginodiyos pag nakita nilang walang trabaho, ang mister o ang misis, yung ugali ng mga butangera yan. Kaya may namamatay ng mga walang perang asawa dahil sa sama ng loob sa mga Jezebel. Di ba may pelikula, Jezebel, Serena ba yun? Lumalangoy yun, Pastor. Oo. Pero mabait. Pero sa tunay na buhay, hindi. Yung Haring Reyna Jezebel, may pagkadiktadura. Kahit sa Pangulo ng ibang bansa, mayroong mga babae na, sabi nga nila sa English, the secret of the failure and success of a man is the woman. Pag ang babae, makate, mahilig man lalaki, may spirit of Jezebel yan. Pinagpebre yan. Ang hirap kasi sa iba, pag may problemang ganyan, hindi nila nilalapit kay pastor. Hindi, pinikwento mo doon sa misis ng pastor, pinikwento doon sa may deliverance yan, pinagpepre yan para effective. Tingnan niyo ako, hindi ko ine-accept sarili ko. Marami na akong sakit, diabetes, hypertension, nagkaroon ako ng vertigo, yung umiikot. Tingnan mo, pag ang Diyos nagsabi sa akin, magpa-check ka sa neurologist, maayos yan. Nagwala yung neurologist na nirecommend ng dietitian ko. Hindi pa rin ako gumaling. Pero yung nirecommend ng dietitian ko, saglit lang nagbigay ng gamot para lang ako nagdahilan sa iyo. Glory to God. Paano ko nalalaman yun? Naniniwala talaga ako, nakakausap ko siya. Hindi yan psychological defect na iba. Meron kasing psychological defect na, uy, nakausap ko ang Panginoon. Parang yung pelikulang pinunod namin sa TV, yung It's Okay Not to Be Okay, delirium na tawag doon. Pero yung sa akin, hindi delirium. Talagang nakakausap ko siya. Magtataka ka. Sabi nga ni Haji Alejandro, yung yumaong singer na hindi nyo kilala sa OPM, nakapagtataka. Oo. Di ba? Si paumanin na sa example. Tingnan mo si Haji Alejandro, nag-asawa, hiwalay. Tingnan mo yung anak, hiwalay. Spirito ni Jezebel. Kahit hindi gusto nung anak, ang pangalan ng singer na yon? Ni Rachel Alejandro. Alam ko mabait si Rachel, pero bakit sa asawa ganun din? Kasi yung espiritu ng demonyong ahas na sinasabi sa Bible, ituturo ko yan, deliverance. May spirit of Jezebel, may espiritu ng aso, yung kalibugan ng babae o ng lalaki na mamana. Kaya ako diretso magsalita ng kalibugan kasi hindi na kayo musmos. Mga teenager na kayo, modern na. Hindi ko pwede itago yung term na yan. Yung libog na wala sa lugar, pumapatol sa may asawa na may asawa. Yan, espiritu ni Jezebel yan. Espiritong aso yan. Pinalalayas yan. Lord, aking pinalalayas lahat ng espiritu ng Jezebel sa mga pamilya dito sa church. Kasi ang target niyan, guluhin ang church. Ang mag-asawa.
Tinatakwil ko yan with the authority of Luke chapter 1, verse 47 to 48. Bilang lingkod mo, bilang Kristiyano, pinalalayas ko lahat ng espiritu ng Jezebel at Ahab. Alam niyo na kung ano. Alam niyo ba si Jezebel, sinumpa ng Panginoon, sabi ni Elijah, mamamatay ka di sa isang lugar na ito, hindi ko na ikikwento, hahaba. At didilaan, dihimurin ng mga aso ang dugo mo na katotoo. Hindi na tayo pupunta na tatagal. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin, espiritu ni Haman. Ang espiritu ni Haman, lalaki to. Gusto niyang papatay yung mga Hudyo. Gusto niya siya ma-promote. Si Haman ay isang kompidante, hitman nung hari na yon na naging asawa ni Esther. Ang hari no may privilege mag-asawa ng marami. Pero hindi basta-basta, parang Muslim. Maraming hindi nakakaalam. Pag hindi pumayag yung first wife o hindi valid ang reason, hindi siya pwede kumuha ng chicks niya ulit. Ang pinakamaganda na dinala ng uncle niya para maging asawa ng haring yon, si Esther. Dati ang pangalan niya sa Hebrew, sa Israelite, Hadassah. Pinalitan ng Esther para maging, meaning noon sa pagan, star. Si Esther. Pakinggan nyo ang Esther, Old Testament yun, anak. Chapter 3, verse 1. Si Ahasuerus ay isang hari, Assyrian king, Chaldean king, an Agite, ngayon pinakasal. Na-promote si Mordecai, galit na galit si Haman. Doon ang galing yung salitang gahaman sa kapangyarihan. Doon kinuha yun si Haman. Esther chapter 3 verse 1. Saan naaalala? Sige. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay dinakila ng Haring Asuero si Haman na anak ni Amedata na Agageo at pinataas siya. At inilagay ang kanyang upuan na mataas kaysa sa lahat na prinsipe na kasama niya. Si Ahasuerus, no? Ganito yan. Hari yan. Shortcut ko ng kwento. Buksan mo yung Esther chapter 7 verse 10. Nabisto ni Mordecai na merong plot. Makinig kayo, ha? Karamihan, applicable to sa pamilya. Gusto nila patayin yung hari. Alam mo kung sino yung mga yung mga involved sa flood control. Parang gano'n. Mga negosyante gustong papatay yung hari. Nabisto ni Mordecai. At si Mordecai ay isang Hudyo. Jew. Tapos, yung uncle ni Esther, Queen Esther, naging queen siya, pinakasalan siya ng hari. Eto si Haman, gustong ma-promote. Gusto niya sumikat. Tinanong siya ng hari. Shortcut na itong kwento ko. Ano ba ang dapat natin gawin sa taong lumigtas ng buhay ko? Akala ni Haman, siya yung iyano. Sabi niya, mahal na hari, pinakamaganda, ipasyal siya ng iyong dongke. Sa buong syudad, sa buong lungsod, lagyan siya ng ginto sa kanyang leeg at ipamalita, ini-escort siya na siya ay isang bayani. Yan. Ganun ba? Oo. Sige, patawag mo si Mordecai. Bagsak ang nguso niya. Not-frustrate siya. Kaya gusto niyang papatay si Esther para mawala ng impluensya. So, to cut the story short, ang na-promote at dinakila at binulgar sa madlang people, salubungan niyo si Mordecai, bigyan niyo siya ng ginto, suotan niyo siya ng singsing, bigyan siya ng necklace, ganyan-ganyan, damit na maganda, magarbo, ganyan-ganyan, si shortcut. Pinarada
Parang si Jesus Christ. Nagalit si Haman. Ano naman ang dapat nating gawin lahat sa kumalaban sa akin? Ang maganda, mahal na harin, bago pinakilala si Mordecai. Kailangan, igalutin. Alam niyo yung galutin? Alam niyo yung sa pelikula ng mga hari, sa mga panahon ni King Arthur, alam niyo siguro yon. Yung ulo isusut sa kahoy, tapos may blade, ibabagsak para mapugot. Yun ang galutin na tinatawag. So, ang nangyari, nakaganon siya, sinabi niya, papirmahan mo kay Hari Ahasuerus. Kaya doon din galing yung salitang suero. Yung dugo, Ahasuerus, doon galing Ahasuerus. Hebrew word yun. Tagalog, asero. Marami tayo salitang Tagalog o Pilipino hiniram sa Hudyo at saka sa Greek. O ito na lang. Yung salitang mamang driver, pakipara lang po sa tabi. Alam nyo ba yung salitang para, Greek yan. Greek word yan para, hindi Tagalog. Salitang heram ng Pilipino yan. Para means parallel. Sa tabi. Parallel lines. Di ba parallel lines? Dalawang vertical lines. Magkatabi. Parallel. Sa math nyo. Parallelism. Para pakitabi. O, yan pinatunayan ko sa inyo. Sa Hebrew, sa Greek. Yun ang lengguwahe ng Biblia. Amen ba? May natutunan ba tayo? So, ganun din. Sige, lagay nyo, gahaman sa kapangyarihan, gahaman makasarili. O, ano nangyari? Siya yung binitay. Esther, anong gusto mo? Spoiled siya, maganda si Esther, mabait. Bawal. Si Vashti, yung dati niya ang queen, pa-VIP. Oh! Ano na naman? Hari! Ahasuerus, ano bang klase yan? May inuman tayo, may handaan tayo, kamahalan. Bakit yung queen mo ayaw magpakita ba? Bawal sa batas natin, yung queen matigas ang ulo Rebelde Nagalit yung hari. Oh, alisin sa posisyon yan. Palitan, may mas magandang version. Si Esther. Di bago na, pinakilala. Bawal ang queen pumunta doon sa hari kahit asawa niya pag hindi pinapatawag. Nalaman niya, papapatay niya Israel. Pinapirma nila yung hari para magkaroon ng presidential decree. O patay lahat ng Hudyo. O, ano nangyari? Napadali si Esther. Mahal na hari. O ano yun? Biro mo, bawal pinapasok. Bawal pumasok lang, hindi. Kung mamamatay ako, mamamatay ako. Yun ang famous word na sinabi ni Esther. Pagka Kristiyano ka, manindigan ka sa proteksyon ng Diyos. Gayahin mo si Esther. Kung mamamatay, mamamatay. Kailangan risk taker ka. Pag nag-aaral ka, di ba dapat may risk kung papasa ka o hindi, mag-aaral ka para magkaroon ka ng mataas na grado sa school para makagraduate ka. Tama ba, mali? Si Queen Esther, kahit na alam niyang bawal, pero hindi mali. Ulitin ko bawal pero hindi niya sinunod kasi may mamamatay. Sino mamamatay? Mga Hudyo. Pinapirma doon sa hari, perma ng perma, approve without thinking, yun ang masama approve, huwag kayo perma ng perma. Baka mamaya ikakulong nyo yan. Magtanong, magbasa, mag-usisa, huwag perma ng perma. Napermahan ng hari. Naku, sa batas natin, hindi pwede bawiin. Papapatay yung mga Hudyo. Sabi ni Esther, hindi natin alam kung gagawin drama yon. Sa skit, pwede yun. Kabahalan. Oh, ano yon, Esther? Kahit kalahati ng kaharian ko, ibibigay ko sa'yo. Anong hinihingi mo? Ganong kalakas si Esther kay Vashti. Talo si Vashti. No? Vashti ka na, alis ka na. Pero ito si Esther, alika dito Esther, ano yun? Hindi mo sinabi sa akin na Hudyo ka pala. Mas mabuti pa po akong maging honest kaysa madiskubre mo.
Ganun ba? Anong katunayan mo na Hudyo ka? Itong diamond, itong necklace kong bigay ng aking uncle, yung lumigtas sa'yo, si Mordecai. Ganun ba? Sige, anong kailangan mo? Si Haman, balak niyang papatay mga Hudyo, pinapirmahan ka para patayin ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo gusto ko rin iligtas kasi mga lahi ko siya. Sabi ni hari, masusunod ka, gagawa ulit ako ng batas. Pinakancel. Tinatawag si Haman. Si Haman nagmamakaawa. Hari, huwag mo kong papatay. Siya po nagplano para papatay ka. Ayun, binitay. Doon siya binitay sa bigti. Sa Bulacan. Nagbigti siya sa Galatin. Mga kapatid, anong kwento nun? Anong matututunan natin? Huwag nating gayahin yung ugali ni Jezebel. Number 1, alam niyo ba si Jezebel? Inispoil niya yung hari niya, yung asawa niya, si King Ahab naman. Sabi niya, mahal na hari, ba't malungkot ka? Kasi gusto kong bilhin yung vineyard, yung taniman ng grapes, yung lugar ni Naboth, ayaw niya ibenta kahit anong presyo. Ganun ba? Hindi problema yan. Ang ginawa niya, nakipagsabwatan siya, gumawa siya ng witness na gumawa ng kabalastugan daw si Naboth, kaya ang inabot ni Naboth, kamatayan. Nakuha nila yung lupa. Isipin niyo yan, para lang yumaman sila. Gumagawa sila ng kalokohan. Kaya the love of money is the root of evil. Hindi ko naman sinasabi, huwag ka magkaroon ng pera. Masama din yun, di ba? Aanoyin mo naman ang araw mo kung wala kang pera, di ba? Mahirap din. Pero yung akin lang, huwag tayo magmukhang pera. Yung pag nakita yung mata mo, korting coin na. Huwag naman, di ba? Lalo na yung mga public teacher, yung iba dyan, hindi naman lahat. No? Maraming public teacher, ganyan mukhang pera. Huwag naman. Nangangailangan, yes. No? Bebenta mo kaluluwa sa ngalo ng pera, huwag naman. No? Mr. Araneta, huwag mo nang dagdagan ang mga tiwali sa gobyerno. Di ba? Kita niyo yung pinost ko ngayon? Di ba? Blood control project din. Mga kapatid, ano ang mensahe natin? Yung pinag-pray ko kanina, Spirit of Jezebel, nai-inherit yan sa lahi ng mga tao. Kaya pinapalayas natin yan. Kunyari, yung babae o lalaki, taga Makati, alam niyo, ibig sabihin ko, taga Makati, hindi mapakali sa isang asawa, pinapalayas yung espiritu mo. Amen ba? Kasi yan yung isa sa mga tukso sa mag-asawa at saka sa boyfriend. Gumawa na kayo ng kalokohan habang hindi nyo pa asawa. Dahil pagka nalaman kung gumawa kayo ng kalokohan, kahit boyfriend, girlfriend, hindi na kita papupuntahin sa amin. Amen ba? Naiintindihan nyo? Nag-iirip pa ko. Kaya, lahat ng sinabi ko, nagkatotoo. So yan ang kwento ni Haman. Dahil sa sobrang gahaman sa kapangyarihan, natodas siya. Huwag kayong gahaman sa church. Oy, nakikinig ba kayo? Huwag kayong magyabang. Alisin sa katawan. Wala sa church yan dapat. Amen ba? So, ito pa. Sa Biblia, ang turo, kino-correct ni Lord ang mga mahal niya. Amen. Minsan ang dating, pag kino-correct ka, Masakit. masakit, nakakabuisit, minsan sasabihin nyo, nakaka-offend, pero ang kapalit nun, biyaya. Amen. Pag kino-correct kayo at napuna yun, i-correct mo. Kasi minsan may mga tao rin na ayaw magpa-correct. Akala mo alam na lahat. Akala mo lang yun. Pero hindi ko sinasabi sa inyo yung parating pa lang kayo, ako paalis na. Ano ko, hilo? Paalis na? Ano, mamamatay? Hindi. Nakabalik na. Hindi pa, huwag na yung nakabalik.
Hindi pa. Magra-rapture pa ako eh. Kayo, bahala kayo, maiiwan kayo. Di ba? Yun lang naman ang usapan doon. So mga kapatid, ito na ang ating lesson. Ngayong tubig. Ito ang tanong ko. Kung may Kristo ka, ito ang tanong kung may Kristo ka, ang ibig sabihin, yung Holy Spirit nasa heart mo. Amen. Kung ang Holy Spirit nasa heart mo, bakit, ito ang tanong bakit ganito pa rin ang buhay ko? Ang problema sa tao, lagi ina-expect rapture, dadating si Kristo, ganyan. Alam niyo ba, sabi sa Luke 17:21, ang kaharian ng Diyos ay nasa iyo. So ako, nasa iyo ang kaharian ng Diyos, nakatira ang Holy Spirit sa iyo. Kung nakatira ang Holy Spirit sa iyo, ibig sabihin, may Kristo ka. Bakit hindi mo makuha yung dapat para sa iyo na pinangako ng Diyos? Sa tingin mo, hindi ka gagaling? Tingin mo, hindi ka gagaling? Nasusuka ka pa rin? Uminom ka lang ng, ng malamig na tubig. Lagyan mo ng konting asin, konting asukal. Mawawala yung pagsusuka mo. Ako na nagsasabi. So mga kapatid, nakita nyo, kadulang kasimple na may faith. Naintindihan niyo ba? Ako nga ilang araw hindi ako makatulog, nahihilo ko. Pag kumaliwa ako, nahihilo ko. Ito lang, ganito noon, nahihilo na ako. Pag gumanyan ako, nahihilo, umiikot ko pa. Tapos pag uupo ko, dahan-dahan. Sabi na mami, magpatingin na ako sa neurologist. Baka nagbabaka sakali pa ako, baka nung ENT. Nung ini-ENT ako, lalo ako nahilo. Misis mo ko kayo, hindi ko kayo tinatanong ko. Sabi nung doktor na ENT. Si Sungit, sabi ni Diyan. Hindi naman ako napagaling. Nilagyan na ng oil. Hindi na ako babalik doon. Lalo na umikot ang paningin ko. Nilagyan ng oil, nilagyan dito, lalo ako nahilo. Yung pala, sabi ni Lord sa akin, punta ka sa neurologist. O, di okay na ako. Talagang may wisdom na ibibigay sa iyo ang Lord. Ngayon, bago tayo magtapos, ulitin ko yung prayer. Tumayo kayo lahat. Kung ang problema nyo, pangangaliwa, pakakanan, ng mga mahal nyo sa buhay, kung meron kayong kamag-anak o kalahi na taga Makati. Pag sabi ko taga Makati, Makati. Pag-pray natin ngayon, kailangan may pagbabago. Kung meron nagda-drugs, pag-pray natin. Tuwing Sunday yan, gagawin natin to. Tayo manalangin. Father God, lahat ng klaseng sakit, psychological, emotional, physical and spiritual sickness, pinapalayas ko sa ngalan ng Panginoong Jesus. By the authority of God's Word, pinapalayas ko ngayon ang espiritu ni Ahab, espiritu ni Jezebel, espiritu ni Haman, sa bawat pamilya na meron dito ngayon. In Jesus' name, manifest now lahat ng demonyo na nakatago, sama ng loob, alis! Kailangan magpatawad. Pag hindi kayo nagpatawad, nakakadena kayo, walang blessing. Hindi ko naman sinabi pag nagpatawad kayo, konsintihin nyo naman yung masama. Hindi. Ibigay nyo kay Jesus right now. Naririnig nyo ba? Amen. Alam ko meron Kaya lang, ngayon ko mag-pinpoint, ikaw to. Sino naman ako? Yan. Pikit, wala magtitinginan. Si Isa tsaka si Iya lang. Rest ako lang, my soul, in Christ alone.
and drown. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still. You are God. When the oceans rise, oceans of problems, oceans of doubt, ocean of frustration, oceans of curses, I rebuke them in the name of Jesus Christ. Let His power be manifested. Let all demons of anger get out. Lord, pinapakiusap ko ang habag mo at pag-ibig sa mga taong sinaktan ng tao. Inibig. Sabay-sabay. Inibig ka na. Hindi yan. Okay, may mic. Pakanta ka bago tayo. Solemn, man. Solemn. Pakiramdaman nyo yung presence ng Panginoon. Yung presence ng banal na Espiritu. Hindi, sige lang, okay. Kanta. Lahat ng galit nyo, ibigay nyo yan sa Kanya, yung kantang yan. Walang matakbuhan, nakabukas ang kamay niya, nakabukas ang langit. Takpan mo ng iyong mga kamay, O Diyos. Lahat na nangangailangan ngayon. Maramdam mo ang iyong kapangyarihan, Lord. Ang bagyo ng problema, pahinahon mo, Lord. Paano yung ginawa mo sa mga apostol, pwede mong gawin ngayon. Lahat ng gusto magpa-pray, pumunta sa harap. Umila. In Jesus Christ's name. Alam niyo ba, may resulta yan mamaya. Pag-uwi niyo maayos. Huwag kayong magdadoubt. Huwag kayong hindi kay Jesus. Ang kapahinan kay Jesus. Hindi sa tao. Iiyak mo sa Lord kung ano ngayon ang gusto mong hingin. May apat na kaluluwa ang umiiyak ngayon. Kasi meron silang pinagdadaan. Apat may pinagdadaanan. Father God, tingin mo ang kanilang panalangin. Kahit pala hindi sila magkwento, alam mo. Apat. Tukunin ng Diyos ang pinadala mo ngayon. Hindi mo pala. Kung ikaw ay isa doon sa binanggit ko, ibigay mo ngayon kay Jesus yan sa the right time at the right moment. Manifest your power, Lord. Demons out! Matagal ng problema, hindi mo wala. Demons out! In Jesus Christ's name. Oh, tanggapin nyo na yung pagpapalagay
palayas ng demonyong yan, palakpakan natin ang Panginoon. So, mga kapatid, hindi na natin papaliwanag itong ginagawa natin. Kunin nyo na yung inyong mga saro at katawan ni Kristo. Hindi na yan i-distribute sa inyo. Kayo na lang ang kumuha. Sige. Kasi pag dinidistribute, ang hirap eh. Kuha na lang kayo mga kapatid. Pakibasa yung Matthew 11, verse 24 to 28. Kinuha ni Kristo ang pira-pirasong tinapay. Ang sabi, ito ay aking katawan na inalay para sa inyo. Isubo natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3. Pagkatapos nilang kumain, kinuha ni Kristo ang saro. Ito ang dugo ng bagong tipan. Gawin ninyo ito hanggang sa aking pagdating. 1, 2, 3. Amen, amen. Okay lang. Kung mahiya ikutan. Mga kapatid, bakit hindi ako na-offend doon sa kung may kumuha ng biscuit dito? Hindi, tanongin nyo, ba't natawa pa ako? Bakit? Sabihin nyo, bakit? Di ba kainan nga yun, yung mga alagad niya, nagkain na yung mga pira-pirasong tinapay? Ba't ko kayo babawalan? Amen ba? Tama? Ganun lang kasi. Hindi naman ako si Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Father God, salamat po, Lord Jesus. Nakangiti si Jesus Christ kung kayo ay sincero sa ginawa natin. Alam mo yun, nung nag-pray tayo, palayasin niyo lahat ng demonyo sa bahay niyo. Ulitin ko. 4, 3, bali 5 kayo. Palayasin niyo yung demonyo ng bahay niyo. Dahil nandiyan ang Holy Spirit dito sa puso niyo, nakatira. At si Kristo ang Panginoon niyo, bakit ka magdududa? Amen ba? O, tingnan mo. Luke chapter 17 verse 21. Paborito ko yan. Sige. Kahit na nagpapatuktok ka. Sige, okay na yun. Ito encouragement sa inyo. Kasi maraming katuruan, mali-mali. Lord, sana ibigay. Hindi. Ibigay mo na, Lord, kalooban mo dahil kailangan. O, tingnan yun. O, ayan. Pakibasa yung English at saka Tagalog. Neither shall they say, Lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. Tingnan mo kung bakit nasabi yan. Baka sabihin nyo wala sa context. Verse 20, kapatid. Oh, and when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, The kingdom of God comes not with observation. Tagalog at palibasay, At palibhasay, tinanong siya ng mga Fariseo, kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. verse 21. Ni sasabihin man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Ngayon, tanungin ko kayo, nasaan ba ang kaharian ng Diyos? Naririto. Kasi sabi niya eh. May natutunan ba tayo? Amen! Kaya, pagka may problema, makinig kayo maigit. Tip! Pag may problema,
at nairita na kayo, nadadown na kayo, kaharian na ng demonyo yun. Bakit hindi mo tanggalin yung kaharian ng demonyo mula sa isip mo, sa damdamin mo, at pagkilos? You must increase your Christ consciousness. Remove satanic consciousness. Kasi, ang demonyo titira yan sa isip, sa damdamin, sa katawan mo. Para lumayas yan, papasukin mo yung Holy Spirit. Hindi mo naman kaya talunin si Satanas sa sarili mong abilidad. Yung pagpapalayas ka ng demonyo, standard procedure yun. Pero, ang Kristo nasa iyo kahit may problema ka. Naintindihan niyo ba? Ang Kristo nasa iyo. Nasa iyo na dahil tinanggap mo na siya nung na-born again ka eh. O kung tinanggap mo siya, nasaan siya? Di nasa iyo, tinanggap mo eh. Saan pupunta yun? 21. Diba? Sabi niya, ako'y buksan mo ang pintuan at ako'y titira sa iyo at kakain. So, ibig sabihin, yung Kristo nasa iyo, bakit sasabihin mong nasaan ka, Jesus? Pag may problema, si Jesus nasa iyo na. May magtuturo, ito si Kristo. Ito si, wala mali yun. Antichrist yun. Si Kristo nasa iyo na yung Holy Spirit. Bakit ka mangangamba? Amen ba? Amen. Kaya na iniiwanan kong palakpakan mo. Mga bless kayo. Siya yung tinanggap niyo yung ikaw lang tumanggap ng katuruan. O yan. May problema? Kung yung iisipin nyo, hayaan mo mag-problema, ang problema, hindi ikaw. Amen. Amen ba? Meron akong personal na problema, alam ni Del yan. O ano sabi ni Del sa akin? Kung unang pansinin pa, laki na nung tut-tut. Hindi ko pinansin. O ngayon, wala na problema. Amen ba? Tama eh. Ito ang problema sa demonyo. Ha? Ito ngayon ang solusyon sa Diyos. O di sipahin mo yung problema, ilagay mo yung Diyos. Amen ba? It's all in the mind. Amen? Ang ikli lang ng aral natin. Amen ba? Lord, luwalhatiin ka. Manatiling palayasin ang demonyo sa bawat puso ng naririto at taga-subaybay. Panatiliin mo ang Kristo Jesus sa puso namin, na kung saan nakatira ang Holy Spirit. Pinapalayas, the demons, the devil, and Satan is not welcome in our hearts. In Jesus' name. Amen. Lahat magsabi ng Amen. Bye-bye. Dikit mo sa mukha. Ano takot? Galing si Carl dyan. Amen, amen. Kasi pa sa ilalim. Ano? Sinisip.